Magandang umaga po sa inyo lahat, sa ating pastor, sa mga manggagawa, sa mga kapatid kay Kristo, higit sa lahat sa ating mahal na Panginoon. Masaya po ba? Okay, dapat magsaya tayo dahil sa buong linggo, no, ng Holy Week, ito yung pinakamahalagang linggo sa lahat, no? At tinatawag nating Easter Sunday o yung pagkabuhay muli ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Babalik tayo ng kaunti, ano bang nangyari? Papapako sa krus si Kristo ng Friday. At mamamatay siya ng Friday ng hapon. Anong oras? Okay. Bakit? Dahil yon ay naitakda na sa Biblia. Na propesiya na ang Mesaya ang siyang magliligtas sa atin at siya'y mamamatay ng ikatlo ng hapon. No? Magkatapos ng kapatid, ang ating mahal na Panginoong Kristo ay ililiping. No? At pagdating ng Sabado, which is the Sabbath para sa mga Hudyo, pag Sabat yun yung araw ng pahinga, hindi ba? At yun din ang araw kung saan na sila ay sasamba sa Diyos. Amen po ba? Anong araw yon? Noong unang panahon, ito ay Sabado. No? Kaya marami nagsasabi that the Saturday is Black Saturday. Bakit? Dahil lahat ng mga sumasampalataya kay Kristo ay may agam-agam, natatakot, ang mga apostol ay nagtatago, no? Sapagkat ang Panginoon ay namatay, no? So, kung matatapos na doon ang istorya ni Kristo, ibig sabihin, walang kwenta yung ating pananampalataya. Sapagkat ang nagligtas sa atin ay nanatiling patay, at gayon din yung mga pangako niya sa atin na bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan ay hindi totoo kasi siya mismo ay nanatiling patay. Kaya nga napakahalaga ng pagkabuhay muli ni Kristo. Noong unang panahon, kapatid, noong panahon ni Pablo, marami yung nagsasabi, hindi naman totoong nabuhay si Kristo eh. Hindi naman siya totoong nabuhay mula sa mga patay. Pero sabi ni Pablo, totoo yun. Bakit? Kasi mayroong 500 mga tao ang nakasaksi ng pagkabuhay muli ni Kristo. Yung 500 tao na yon ay nagsulat ng iba't ibang mga kwento sa kanilang Biblia. At tawag sa mga yon, kapatid, is the 4 Gospels. That is Matthew, Mark, Luke, and John. Ngayon sa 4 Gospels na yun, meron bang nagsasabi na nabuhay muli si Kristo? Amen. Lahat ng Gospels na yun, Matthew, Mark, Luke, and John, ay nagpapatunay na nabuhay muli si Kristo. Bakit ito mahalaga? Sapagkat ang pagkabuhay muli ni Kristo ay ang ating pag-asa. No? Walang kwenta yung pananampalataya natin sa ating mahal na Panginoong Jesucristo kung hindi siya binuhay muli ng Diyos. Kasi yun yung inaasahan natin. Ano ba yung kinatatakutan ng tao sa buhay niya? Very good, ang kamatayan. Diba? Lahat tayo ay takot mamatay. Sino yung hindi takot mamatay dyan? Well, lahat ng mga Kristiyano naman ay napagtagumpayan na kahit ang kamatayan kasi napagtagumpayan na ng ating Panginoon ang kamatayan. Kaya nga, ang problema ng mga sinaunang mga tao ay ano ba yung kasagutan sa kamatayan? Ano ba kung mamamatay ba ako? Wala na bang tsansa na mabuhay akong muli? No? Merong iba't ibang relihiyon ang nagbigay ng iba't ibang paniniwala dyan. May mga reliyon na naniniwala na kapag namatay ang tao, ang kanyang kaluluwa ay mabubuhay muli sa ibang anyo. Diba? Kung tinatawag natin reincarnation. No? Ibang relihiyon po yan, hindi po yan Kristyanismo. No? Sa mga ibang relihiyon, kapag namatay ang tao, ang kanyang kaluluwa ay mananatili, tapos siya ay bubuhayin muli, depende sa mga nagawa niya. Kung siya ay babait, siya ay bubuhayin muli na isang hari. Kumbaga, pero kung siya ay isang masamang tao, bubuhayin siya bilang isang, let's say, baboy or hayop, ganyan. Pero, ang ating mahal na Panginoong Jesucristo, sinagot niya itong katanungan na ito. Ano nga ba ang mangyayari sa tao kapag siya ay namatay? At sinabi ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, pagkatapos mamatay ng tao, magkakaroon siya ng buhay. At itong buhay na ito ay buhay na walang hanggan. Ibig sabihin ng kaluluwa ng tao ay wala nang pupuntahan pa, kundi pangwalang hanggan. Ang tanong ngayon,
Saan ba pupunta ang iyong kaluluwa? Saan ka ba mag-i-stay? Walang hanggang kaparusahan ba sa impyerno? O walang hanggang presensya sa piling ng ating mahal na Panginoong Jesucristo? Kaya yan, kapatid, ang ibinibigay sa atin ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, na ang ating buhay ay hindi matatapos sa kamatayan, kundi ito ay mayroon pang buhay pagkatapos ng buhay na ito. Kaya napakahalaga na ating malaman na ang ating mahal na Panginoong Jesucristo ay nabuhay muli. Okay? Kaya pag-aaralan natin ngayong umaga na ito, ipinabagatan kong He is risen. No? Kinakanta natin kanina, no? Na ang ating mahal na Panginoong Jesucristo ay nabuhay muli. This is a Christology, napakahalaga na ating malaman ito sapagkat ito ang isa sa mga pinakamahalagang principles na malaman natin. Sino may alam ng Apostles' Creed? Sino may alam? Siguro theology tayo, no? Ang Apostles' Creed, kapatid, ang pinakamatandang creed ng Christianism, kapatid. That stems out even during the time of the apostles, no? Lagi nilang nire-recite ito, kaya tinawag siyang Apostles' Creed. Ano sinabi doon? I believe in Jesus Christ, crucified, died, and was buried. On the third day, He... Kasi napakahalaga na kailangan malaman natin yon. Kasama yon, no, na siya ay binuhay muli on the third day. Bakit ito mahalaga? Because this is basic Christology. Tayo ay naniniwala na ang Panginoong Jesucristo ay ipinanganak, nabuhay para tuparin ang katwiran ng Diyos, no? Bali, lumakad siya sa mundong ito na kahit isang kasalanan, wala siyang ginawa upang siya'y maging matuwid sa harapan ng Ama sa langit, namatay para bayaran ang ating kasalanan sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan at dapat may mamatay. Si Kristo yung namatay para sa atin. Siya ang nagbayad ng ating kasalanan at ang pang-apat, yung pinakamahalagang bagay na kailangan natin paniwalaan is muli siyang binuhay upang magkaroon tayo ng pag-asa. No? Bakit? Pag-aralan natin mamaya. Nung siya ay nabuhay, ano nangyari? Pumaytaas siya sa langit at nakaupo sa kanan ng Ama bilang ating tagapamagitan at ibinuhos ng Espiritu Santo sa Pentecost upang tayo ay tulungan. Yan yung nangyari, di ba? He was crucified, He died, He was buried, He rose again. After that, napunta siya sa langit, nangako siya sa mga tao na iiwanan niya ang Espiritu Santo para sa atin. Siya ang magiging tagapamagitan, siya ang ating pinakapunong pari, pinag-aralan na natin yan. At siya na ngayon ang ating Panginoon, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Kaya nga, napakahalaga na kailangan malaman natin na He lives. He is risen. He is our living hope. Ang buhay na Diyos. Kailangan natin malaman ito sapagkat ito ay mahalaga at yun yung pag-aaralan natin ngayong umaga na ito. Yung muling binuhay upang magkaroon ng pag-asa. Bakit sinasabi sa Apostles' Creed na kailangan paniwalaan natin ito na muli siya binuhay ng Panginoon upang magkaroon tayo ng pag-asa? Ang importansya ng pagkabuhay muli ng Panginoon mula sa libingan, ang pinakatuktok ng pagliligtas ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Kumbaga kung mayroong pelikula, kung mayroong storya, kumbaga si Fernando Po Jr., no? Nung nasa bandang malapit ng matapos, si Fernando Po Jr. ay bubugbugin ng kanyang mga kaaway. O kaya, dakpan dito ang girlfriend na kuno, kidnapan din. May nakasaring pelikulang Pilipino yung mga pano, kidnap, ne? Tapos niligtas siya ng bidang lalaki na si Fernando Patas yung mga polis darating. Late na, natapos na yung aksyon. So, nung binubugbog yung bida na si Fernando po, yun yung panahon na ang ating mahal na Panginoong Jesucristo ay binubugbog din ng mga Romano at napatay ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Yun yung pinaka-tragedy ng story. Pero after nun, alam naman natin na kapag hindi naman matatapos doon yung storya, kapag may bida,
Pag nabugbog ang bida, tatayo muli ang bida at lalabanan at pupuksain ang kanyang kaaway. Ito na yung kwento na iyon. Tatayong muli ang bida at pupuksain niya ang kaaway. This is the climax of the story. Kaya tinatawag natin the apex of redemption and the climax of the redemptive story ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Ito yung pinakamagandang part ng pelikula. Ito yung pinakamagandang kwento ni Kristo na siya ay nabuhay muli. Bakit daw mahalaga? Basahin natin kung ano yung sinabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 15, verse 19. Sabi dito ni Pablo, kung para sa buhay na ito lamang tayo umaasa kay Kristo, sa lahat ng mga tao, tayo ang pinaka-kawawa. May ganyang Kristiyano, hindi ba? Na umaasa lang sila kay Kristo kapag mayroon silang pangangailangan sa mga bagay na nasa mundong ito. Ano yung mga yan? Pera, kalusugan, katanyagan, magandang buhay. Kapag hindi ito inaibibigay ni Kristo sa kanila, kapag hindi nagiging maganda yung buhay nila, anong ginagawa? Anong nangyayari sa kanila? Sila ay natitisod, nawawala sa Kanya. Kasi ang pag-asa nila kay Kristo, ang kanilang pananampalataya kay Kristo ay nakatuon lamang sa mga bagay na nasa mundong ito. Sa mga bagay na nasa buhay na ito. Kaya sabi ni Pablo, kung ganun ka kay Kristo, tayo ang pinakakawawa kasi ang ating mahal na Panginoon ay hindi nabuhay muli para sa mga bagay na yan. Kaya kung tayo ay umaasa lamang sa sa buhay na ito, kung matatapos lang dito ang buhay natin, tayo ang pinakakawawa. Bakit? Kasi tayo ay naghihirap at nagkakaroon ng pagsubok ng walang dahilan. Bakit kami nibigyan ng pagsubok ng Panginoon? Wala. Gusto lang niya maghirap ka hanggang sa mamatay ka. Walang dahilan, walang layunin ng Diyos. Tayo ang pinaka-kawawa. Ngunit, sabi ni Pablo, same din. Sa Romans chapter 10, verse 9. Sabi niya dito, sapagkat kung ipahahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig na si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. So napakalaga na kailangan malaman natin ito, na kailangan alam mo ito, may sa puso mo ito, na ang ating mahal na Panginoong Jesucristo ay hindi lamang Panginoon. Hindi lamang siya ginawang Panginoon. He is not just Lord, but He has risen from the dead. No? Kailangan maniwala ka na siya ay binuhay muli ng Diyos mula sa mga patay para maging buo ang inyong kaligtasan. Naniniwala po ba tayo na binuhay muli ang ating mahal na Panginoong Jesucristo? Marami ang nagsabi na hindi totoong nabuhay muli ang ating mahal na Panginoon. Kasi kapag pinira nila yon, kapag napatunayan nila na hindi totoong nabuhay muli si Kristo, walang kwenta yung ating paniniwala. Walang kwenta yung ating pananampalataya. For thousands of years, yun yung ginagawa ng mga kalaban ni Kristo. Nais nilang patunayan na hindi totoong nabuhay muli si Kristo. Alam niyo ba yung kwento sa Matthew 26? Ano sinabi ni Pontius Pilate? Gusto niya na kung ililibing si Kristo doon sa libingan, kailangan mayroong malaking bato na nakaharang doon sa libingan. Para yung mga supporters niya, yung mga disipulo niya, yung mga apostol, hindi nila manakaw yung kanyang katawan at sabihin sa buong mundo na, totoong nabuhay siyang muli kasi walang katawan sa loob eh. No? So, ginawa ng mga Romano kapatid ay naglagay sila ng napakalaking bato doon sa libingan ni Kristo upang makulong siya sa loob. No? At para walang mga disipulo ang magnakaw ng kanyang katawan. Ano nangyari? Nung Sunday, ng umaga, nakita nila na yung malaking bato na yon ay naalis ang kanyang posisyon. At mayroong lumalakad na palabas. At marami ang nakasaksi noon, kapatid, 500 na mga disipulo ni Kristo ang nakasaksi noon at ginawa nilang kwento, kaya meron tayong gospel. Ano ibig sabihin nun? Na kahit ang malaking bato ay hindi kayang harangan
ang kaluwalhatian ng binuhay muli na si Kristo. Tandaan, siya ang itinakda noong una pa, ang tunay na anak ng Diyos na ginawang Panginoon at Kristo. Paano natin mababasa ito, kapatid? Sa Acts 2:23. Siya, sabi ni Pedro, na ibinigay sa takdang pasya at paunang kaalaman ng Diyos ay iyong ipinako sa krus at pinatay sa pamamagitan ng kamay ng mga makasalanan. Ito ay itinakda na mangyayari ito sapagkat ang nais ng Diyos na mayroong maparusahan sa mga nagawang kasalanan sa mundong ito. Sino yung naparusahan in our behalf na pag-aaralan natin next week? That is called propitiation, ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Siya ay ipinako sa krus sa pamamagitan ng kamay ng mga makasalanan upang maipakita sa mundong ito, kapatid, na ang kamatayan, which is a product of sin, ang dahilan kung bakit pinatay si Kristo. At kung kamatayan, kapatid, ang ultimong kapangyarihan ng kalaban, ibig sabihin kung namatay si Kristo, parang nagtagumpay yung kalaban. Kaya nga nung Black Saturday, takot na takot yung mga apostol. Kasi nagtagumpay ang dyablo. Nagtagumpay ang kalaban, no? Ngunit ano nangyari? Romans 1:4. Sabi nito ni Pablo, at ipinahayag ng anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa Espiritu ng kabanalan sa pamamagitan ng pagkabuhay mula sa mga patay na ito'y si Jesucristo na Panginoon natin. Sinasabi dito ni Pablo, kapatid, na ang pagkabuhay muli ni Kristo ang siyang dahilan kung bakit mayroon tayong Espiritu ng kabanalan at siya rin naman ang dahilan, kapatid, kung bakit ang ating mahal na Panginoon sa Kristo ang ating Panginoon sa mga oras na ito. No? Kaya sabi ni Pedro sa Acts 2:36, kaya dapat malaman ng may katiyakan ng buong sambahayan ng Israel na ginawa siya ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus na iyong ipinako sa krus. Ano yung katibayan na siya ay naging Panginoon at Kristo? Siya ay binuhay muli ng Diyos. Ano nga ba ang kahalagahan ng pagkabuhay muli ni Jesucristo sa plano ng pagtubos ng Diyos sa atin? Tingnan nga natin, kapatid, sa 1 Corinthians 15:21. Sabi nito ni Pablo, sapagkat yamang sa pamamagitan ng isang tao'y dumating ang kamatayan, ngunit sa pamamagitan din naman ng isang tao'y dumating ang pagkabuhay na muli ng mga patay. Ano yung sinasabi nito ni Pablo? This is in contrast with Adan or Adam. Si Adan, kapatid, sino may alam ng kwento na ito? Siya ay nagkasala sa Diyos. Kinain niya yung prutas na pinagbabawal na kainin. No? At dahil doon sa kasalanan na ginawa ni Adan, isinumpa ang buong sangkatauhan na sila ay pumailalim sa kapangyarihan ng kasalanan. Kumbaga, dahil kay Adan, nagkaroon tayo ng kamatayan. Ang ating spiritual na buhay ay walang pupuntahan. Ngunit sa pagdating ng ikalawang Adan, no, siya ay nabuhay, born of the Virgin Mary. Yeah. Nasa ano rin yun, nasa Apostles' Creed. Napakahalaga na Jesus should be affirmed that He was born by Virgin Mary. Bakit? Para ang sumpa ni Adan ay matapos sa kanya. Diba? Kasi ang sumpa ni Adan ay napapasa from generation to generation. Kung mag-i-start muli, there's a new generation in Christ, kailangan mabuhay siya ng isang birhen at ng Espiritu. At dahil doon, nagkaroon tayo ng pangalawang Adan. Yung hindi nagawa ni Adan na lumakad siyang may katuwiran, na lumakad siyang hindi nagkasala, ay ginawa ni Kristo. Lumakad siya sa mundong ito, pumailalim siya sa kautusan na ibinigay niya mismo sa atin, pumailalim siya sa sarili niyang kautusan, tinupad niya ang kautusan para sa atin, at siya ay namatay. At ang culmination na yon, ang katunayan na natupad niya ang kautusan para sa atin, muli siyang binuhay. So ang ating mahal na Panginoong Kristo ang
buhay natin. Kung si Adan, tayo ay namatay, kay Kristo, tayo ay bubuhay. This is in contrast with Adan. Romans 5:18. Pupunito natin ito. Ano yung umpisa ng Romans chapter 5? Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So, diretsuin mo ito sa 18, sasabihin dito ni Pablo, kaya't kung paanong sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang kahatulan sa lahat ng tao. Sino yung pagsuway na yon? Si Adan. Nagkasala siya, sumuway siya, so kahatulan ay napunta sa atin. Gayon din naman sa pamamagitan ng isang matuwid na gawa, ibig sabihin, ni isang kasalanan wala siyang ginawa, ay dumating sa lahat ng tao ang pag-aaring ganap at buhay. No? Again, ano yung ating dahilan? Ano yung ating pinaka-iaharap natin pagdating ng panahon? Katwiran ba natin? O katwiran ng Panginoon na siyang nagligtas sa atin? Sino ba yung hindi nagkasala sa atin? Wala. Wala kahit isa. Tayong lahat ay makasalanan. Ngunit mayroong isa na nagkatawang tao, Diyos na nagkatawang tao, na lumakad siya dito bilang tao, hindi siya nagkasala kahit minsan. Yon ay ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Dahil doon sa katwiran na iyon, tayo ay nagkaroon din ng katwiran, at ang tawag dyan, kapatid, ay justification, o sa Tagalog, pag-aaring ganap. Na tayo ay binigyan ng katwiran ng ating mahal na Panginoon kahit hindi tayo karapat-dapat. At sa pananampalataya, kapatid, napakahalaga na kailangan alam natin na ang ating mahal na Panginoon ay binuhay muli. So Romans chapter 4, verse 24 to 25. What is Romans chapter 4 again? Ano yung konteksto nito? Faith or pananampalataya. Sabi nito ni Pablo, kung dahil din naman sa atin na ibibilang sa atin na mga sumasampalataya sa Kanya na muling bumuhay kay Jesus na ating Panginoon mula sa mga patay, na ibinigay sa kamatayan dahil sa ating pagsuway at muling binuhay upang tayo'y ariing ganap. No? Again, pag sinabing ariing ganap, this is justification. Paano tayo aariing ganap ng isang Diyos na patay? Kaya muli siyang binuhay upang mangyari ang kaligtasan sa bawat isa sa atin. What is the first step in salvation? Justification. Ano yung pangalawa? Sanctification. Very good. At ano yung culmination, yung conclusion ng lahat? Glorification. Very good. The first step of salvation is sanctification. Kung hindi pinuhay muli ang ating mahal na Panginoong Jesucristo, justification. Kung hindi muling binuhay ang ating mahal na Panginoong Jesucristo, wala tayong justification at wala tayong kaligtasan per se. So sinasabi dito ni Pablo, ang muling pagkabuhay ni Kristo ay ang simula ng ating pag-aaring ganap ng Panginoon. Ang matuwid na pagtupad sa kautusan ng Diyos ay nagawa ni Jesucristo, at dahil doon siya ay binuhay muli or muling nabuhay. Ano yung ibig sabihin nito? Ang kamatayan ay napagtagumpayan. Ang problema ng tao, kinatatakutan niya, siya ay namamatay. Kapag namatay ba siya, saan siya pupunta? Ano yung katibayan na meron tayong pupuntahan kapag tayo ay namatay? Wala. Kasi wala namang tao ang muling binuhay ng Panginoon dahil sa kanyang mga ginawa. Ngunit dahil kay Kristo, si Kristo na isang matuwid, wala siyang ginawang kasalanan, at ano yung ibinigay sa kanya? Ano yung panalangin na pinag-aralan natin to sa John? Ano yung panalangin ng ating mahal na Panginoong Jesucristo bago siya ipako sa krus? Father, sabi niya, glorify me. No? Sabi niya, Ama, luwalhatiin mo ako. Ibig sabihin, kapatid, na ang ating mahal na Panginoong Jesucristo ay mayroong inaasahang pagluluwalhati mula sa Diyos, sapagkat ginaganap at tinutupad ng ating mahal na Panginoong Jesucristo ang mga kalooban na ibinigay sa Kanya ng Ama sa langit. At kapag natupad lahat ng mga yan, ang gantimpala mo ay pagkabuhay muli, o tinatawag nating glorification. At mayroon lamang isa na nakagawa niyan. Sino?
ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Siya lamang ang nagtagumpay sa kamatayan. Ang pinakamatinding kapangyarihan ng kaaway ay kamatayan. Kaya nga nung nabuhay muli si Kristo, ito yung patunay na mas higit ang ating mahal na Panginoong Jesucristo kaysa sa kamatayan. Meron nga tayong kinakanta Sabi nila ng kanta, "You have overcome the world." Jesus, you have overcome the world. Bakit? Dahil ang kapangyarihan ng mundong ito ay kamatayan. Ngunit si Jesus, siya ay pinuhay muli at napagtagumpayan niya kahit ang kamatayan. Kaya nga sabi ni Pablo sa Romans chapter 8, verse 21, na ang sanlilikha naman ay mapapalaya mula sa pagkaalipin sa kapulukan tungo sa kalayaan ng kaluwalhatian ng mga anak ng Diyos. Makita mo dyan kapatid, kaluwalhatian ng mga anak ng Diyos. That is glorification. No? Ano agad yung ginagawa ng Panginoon sa salvation natin? Una, pag-aaring ganap. That is in English, justification. Pag ikaw ay na-justify, naging matuwid ka na sa harapan ng Diyos, ano yung gagawin niya? Of course, kung ikaw ay kay Kristo, ikaw ay kanyang pagpapabanilin. Ano yung English nun? Sanctification. At pagkatapos ng lahat ng bagay na yan, pagdating ng panahon yung inaasahan natin na nagawa kay Kristo Jesus na siya'y binuhay muli, ang tawag dyan kapatid ay glorification. Kaya sabi ni Pablo sa Romans chapter 8 verse 21, tayong mga nasa sanlibutan na nabubulok ang ating mga katawan ay naghihintay tayo ng araw ng kalayaan ng katawan na ito mula sa kabulukan ng kasalanan. We will be separated from sin, at kapag tayo ay hiwalay na sa kasalanan, magkakaroon tayo ng tinatawag na kaluwalhatian. Kaya sabi ni Pablo, sa kalayaan ng kaluwalhatian ng mga anak ng Diyos, that is glorification. Romans 6:8, subalit kung tayo'y namatay na kasama ni Kristo, sumasampalataya tayo na mabubuhay din na kasama niya. Diba? Kung hindi na buhay muli si Kristo, masasabi mo ba ito na ikaw ay bubuhayin ding muli? No. Kasi ang sabi ni Pablo, tayo ay nakikibahagi sa buhay at sa kamatayan ni Kristo. Alam natin yung pinagdaanan ng ating mahal na Panginoon. Nararamdaman natin na kapag siya ay nasasaktan, alam mo yung pakiramdam na iyon na nasasaktan. Nung siya ay binubugbog, alam mo yung pakiramdam na binubugbog ka. Alam mo yung sakit ng nararamdaman ng Panginoon. Pero alam mo ba yung pakiramdam na binuhay kang muli? Alam mo ba yung pakiramdam na patay ka na, pero binuhay kang muli? Hindi. Hindi natin alam yung pakiramdam na yun. Kaya yun yung inaasahan nating maramdaman pagdating ng panahon. Kung ano yung naramdaman ng ating mahal na Panginoong Jesucristo na siya ay binuhay muli, yun din naman yung mararamdaman natin. Kasi kung ano yung nangyari sa ating Panginoon, yun din yung mangyayari sa atin. Pinag-aralan natin to sa John. No? Kung ano yung nangyayari sa ating mahal na Panginoon, yun din yung mangyayari sa atin. Kasi tayo ay na kay Kristo at si Kristo ay nasa atin. Okay. 1 Corinthians 6:14. Sabi ito ni Pablo, at binuhay ng Diyos ang Panginoon. Makita mo yung word na yan. Binuhay ng Diyos, which is the Father, ang Panginoon, which is the Son. At bubuhayin din tayo sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan. Bubuhayin din tayo ni Kristo mismo sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan. Bakit? Kasi, again, which is the Son of Man. The Son of Man is the one who inherits the power of God. No? Siya ay isang tao na may kapangyarihan ng isang Diyos. 1 Corinthians 15:23, subalit ang bawat isa'y ayon sa kanya-kanyang panahon. Si Kristo ang unang bunga, at pagkatapos ay ang mga kay Kristo sa kanyang pagdating. Ibig sabihin ko, ano man ang nangyari sa ating mahal na Panginoon Kristo dahil siyang unang bunga, ganun din yung mangyayari sa atin. Kaya napakahalaga na manampalataya tayo at maniwala tayo na siya ay binuhay muli ng Ama sa langit upang pagdating ng panahon, kung ano man yung mangyari sa atin,
tayo pa rin ay bubuhayin muli ng Diyos. Tulad ng pagbubuhay muli sa ating mahal na Panginoong Hesukristo. Kung siya ang unang bunga sa pagkabuhay muli sa isang maluwalhating katawan, which is glorified body, ang mga sasampalataya sa Kanya ay magkakaroon din ng parehong katawan. Ano yung glorified body, kapatid? Isang katawan na hindi na namamatay. Isang katawan na hindi na nasisira at nabubulok. Kaya nga nung nabuhay muli ang ating mahal na Panginoong Jesucristo, kung paano yung katawan niya nung siya ay namatay, ganoon din na siya ay nung nabuhay. Meron siyang butas sa kamay. Kasi pinako siya sa kamay eh. Di ba? Pinahawak pa nga niya para maliwala sila. Ganon din tayo, kapatid. Kung paano tayo namatay, dun din tayo bubuhayin muli ng Diyos at yung katawan natin ay magkakaroon ng katawan na hindi na nasisira at nabubulok. Ang tawag dyan ay glorification. Kaya sa pagliligtas ng Diyos ay ganito. Justification, aariin kanyang ganap, magiging mapapawalang sala ka sa harapan ng Diyos. Pagkatapos doon, ikaw ay pagpapabanalin sa pamamagitan ng mga problema, ng mga pagsubok, ng mga suliranin, sa pananampalataya. At pagkatapos niyan, pagdating ng panahon, ikaw ay bubuhayin muli, tulad ng pagbubuhay muli kay Jesucristo na siyang ating Panginoon, upang tayo ay magkaroon ng tinatawag na glorified body. Basahin natin sa Colossians chapter 2, verse 9-10. Sapagkat sa kanya'y naninirahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa katawan. Ito yung sinasabi ni Pablo na ang ating mahal na Panginoong Jesucristo ay naninirahan ang kanyang pagka-Diyos sa katawan. Ibig sabihin ng ating mahal na Panginoong Jesucristo ay Diyos at tao. Hypostatic union. Ang kanyang pagka-Diyos ay naninirahan sa kanyang katawang tao. Kaya nga pagdating ng panahon, kung titingnan natin, kung makikita natin ang ating mahal na Panginoon Jesucristo, makikita natin siya kung anong itsura niya noon. Doon natin malalaman kung ano ba talagang itsura niya noon nung siya ay tao, kung ano ba talagang itsura niya. Makikita natin pagdating ng panahon kasi ganoon siya binuhay muli ng Diyos. No? Pero makikita natin siya na mukha siyang tao, pero siya ay Diyos. He is God in bodily form. Yan ang sinasabi ni Pablo rito. Siya ay Diyos na nasa katawan ng isang tao. Yes. At kayo'y napuspos sa Kanya, kay Kristo, na siyang ulo ng lahat ng pamunuan at kapangyarihan. Ito yung sinasabi ni Pablo rito na naibigay na kay Kristo lahat ng pamunuan at kapangyarihan. He is now the sovereign one. Kaya ang tawag natin kay Kristo ay, what is the sovereign one? Adonai. In English is Lord. Okay, ulit-ulit na tayo dito. Sorry. Kapag sinabing the sovereign one, ang mayroong kapapahalanan sa lahat ng bagay, ang may pamunuan sa lahat ng bagay, ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay, sino ito? Which in Hebrew is Adonai. In English is Lord. Sino siya? Ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. So makikita mo dyan kapag buwag nag-ano yung mga apostol, yung sinasabi nila, Blessed be God and Father of our Lord Jesus Christ. God pertains to who? The Father. And the Lord, which is Adonai, the sovereign one, yung nasa kanya lahat ng mga bagay, nasa kamay na niya lahat ng mga bagay. Ano? Sino siya? Our Lord Jesus Christ. Makikita mo dyan may distinction sa mga epistles, no? Para di tayo nalilito. Kaya nga sabi nito ni Pablo, na ibinigay na kay Kristo ang ulo ng lahat ng kamumunuan at kapangyarihan. Ladies and gentlemen, ang ating mahal na Panginoong Kristo ay ang ating pag-asa. Ang pagkabuhay muli, ang pag-asa na inaasam na tinatawag nating glorification. Kung hindi tayo bubuhay muli ng Panginoon, walang kwenta yung ating pananampalataya. Walang kwenta yung ginagawa natin na ito. Kasi kaya natin ginagawa yung bagay na ito kasi alam natin na may ipinangako ang ating mahal na Panginoong Kristo sa atin. Kung ano yung nangyari sa Kanya, ganoon din ang gagawin ng Diyos sa atin. Kung siya ay binuhay muli ng Diyos, bubuhayin din tayong muli ng Diyos. Kaya kaya ko sasabihan, adyang matekong manyaman. Waling balo ko yung biyangay ni, alawa naman
katatawlian na limpiyero. Meron pang buhay pagkatapos ng buhay na ito. At yun yung inaasam natin na tinatawag nating glorification. Doon tayo bubuhayin muli ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Sabi nga ng iba, kaya namatay si Kristo ng Saturday. Kasi Saturday is Sabbath, di ba? Ano ibig sabihin ng Sabbath? The day of rest. Di ba? Sabi nila, nagpahinga si Kristo sa pagliligtas sa atin nung Saturday. Pero muli siyang pinuhay on a Sunday. Yun, kapatid, ang dahilan kung bakit laging Sunday tayo nag-worship. No? Dahil si Kristo ay nabuhay muli sa araw ng linggo, which is the first day of the month. Ito rin naman yung ginagawa natin every week. Every Sunday, doon tayo nag-worship. Why? Dahil ito yung pagkabuhay muli. Ito yung araw ng pagkabuhay muli ni Kristo. Natatawa kayo bakit sa Biblia, last day of the week, which is Saturday, doon yung Sabbath. Bakit nangyari na pinalitan siyang linggo? Kasi yung mga sinaunang mga Kristiyano, like yung mga Christian communities, dahil nabuhay muli si Kristo ng linggo, nais na lang ipahiwatig sa buong mundo na ang araw ng Panginoon ay nangyari sa linggo at kami ay sasamba at maglilingkod sa Panginoon every Sunday. Kaya nga ang bawat linggo ay selebrasyon ng pagkabuhay muli ni Kristo. Tandaan, bakit tayo narito? Bakit tayo narito sa tuwing linggo? Kasi ang bawat araw ng Panginoon, ang bawat linggo ay ang pagdiriwang ng araw ng pagkabuhay muli ni Kristo. Kaya nga, it's on a Sunday na tayo ay nag-worship, hindi Saturday. Kasi binuhay muli ng Diyos ang ating mahal na Panginoon Kristo on a Sunday. Kaya nga, dapat pag Sunday, sabi nga nila, masaya tayo. Kasi alam natin na it was on a Sunday na binuhay muli ng Diyos ang ating mahal na Panginoong Kristo. And it's also on a Sunday na tayo ay nagsasamba at naglilingkod sa Kanya sapagkat alam natin na ang ating mahal na Panginoong Kristo ay nangako sa bawat isa sa atin. Kung siya ay buhay at nasa langit at dumidinig ng ating mga panalangin, ibig sabihin, naririnig niya tayo. At kung tayo ay tayo ay magpe-praise sa Kanya, tayo ay mananalangin sa Kanya, papakinggan niya tayo. Kaya nga sabi sa Biblia, sa Panginoon lamang tayo dapat magtitiwala. Sa ating mahal na Panginoong Kristo dapat tayo magtitiwala. Kasi siya ay buhay at siya ay nakikinig ng ating mga panalangin. At itong buhay na si Kristo ay nangako sa bawat isa sa atin. Ano yung pangako niya? Siya ay babalik muli. Kung binuhay siyang muli, siya ay babalik din muli. Sapagkat siya ng pangako niya sa bawat isa sa atin. Naramdaman niyo nung last Sunday, nung pinag-aralan natin, the triumphal entry of our Lord, na pumasok siya sa Jerusalem na nakasakay siya ng asno or donkey. Pagdating ng panahon, kung babalik siyang muli, babalik siya kapatid with his full glory na nakasakay siya sa isang puting kabayo at bababa siya sa ipapawid. No? At masasaksihan natin ito pagdating ng panahon. Naniniwala po ba tayo na binuhay muli ang ating mahal na Panginoong Kristo? Naniniwala po ba tayo na binuhay muli ang ating mahal na Panginoong Kristo upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan? Naniniwala po ba kayo na binuhay muli ang ating mahal na Panginoong Kristo upang katawan natin ito ay hindi na mabulok kailanman? At naniniwala po ba kayo na pagdating ng panahon kung paano ang itsura ng ating mahal na Panginoong Kristo nung siya ay namatay at binuhay muli, ganun din natin siya makikita pagdating ng panahon? Yes. Sapagkat sabi ng Revelations, He looks like a lamb who was
slain. Ang sabi sa Revelations, nung makita nila ang ating mahal na Panginoong Kristo na bumababa, mukha daw siyang kordero na namatay. Bakit? Kasi kung ano yung itsura niya, kapatid, noon, ganun din ang itsura niya kapag makikita natin siya. Yes, He's a lamb who was slain, but with full glory. No? Kaya, every Sunday, tandaan, every Sunday is a celebration of the risen Christ. Kaya nga lagi tayong kumakanta ng masaya, no? Kasi every Sunday is a celebration of the risen Christ. Dito nakaangkla yung ating pag-asa na kung binuhay muli si Kristo, ang ating pananampalataya ay may kabuluhan. Na pagdating ng panahon kung paano binuhay muli ang ating Panginoon, bubuhayin din tayo muli ng Diyos natin sa langit. Kaya ngayon, wala na tayong takot sa kamatayan. Diba? Ang takot sa kamatayan ay, ano nga ba yung pupuntahan pag namatay ako? Saan ba ako pupunta kung mamamatay ako? Ano ba yung gagawin? Meron bang Diyos na maaalalay sa akin, gagabay sa akin kapag namatay ako? Ngayon, alam mo niya yung sagot. Oo. Kasi kung ano yung ginawa ng Diyos sa ating mahal na Panginoong Jesucristo, ganoon din ang gagawin ng Diyos sa ating pagdating na panahon. Kahit mamatay tayo, tayo ay muling bubuhayin. At bibigyan tayo ng katawang maluwalhati, tulad ng pagbibigay ng katawang maluwalhati ng Ama sa kanyang anak. No? Kung siya ay namatay. Mahalaga na kailangan na intindihan natin ito, kapatid, sapagkat ito ay basic Christology. Kung hindi ka naniniwala na nabuhay muli ang ating mahal na Panginoong Kristo, hindi ka maliligtas. Kaya kailangan naniniwala tayo na binuhay siyang muli ng Diyos para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Di ba masaya na pakinggan yun? Nagagalak po ba kayo na malaman na ang ating mahal na Panginoong Kristo ay nabuhay muli? Sabi amen? Amen. Ibig sabihin, mayroong dumidinig ng ating panalangin. Kapag nananalangin tayo, sasabihin natin, in Jesus' name, dinidinggan niya ito. Sapagkat dinidalangin natin siya sa kanyang pangalan. Amen? Amen. Tayo manalangin sa kanya ngayong umaga nito. Mahal na Panginoong Jesucristo, maraming salamat sa iyong buhay. Maraming salamat, O aming Diyos na makapangyarihan, na bagamat alam mong ikaw ay mamamatay para sa amin, hindi mo ito itinuring na isang bagay na iyong takasin, mahal na Panginoon, na iyong kalimutan, O Diyos. Ginawa mo pa rin ang kalooban ng nagsugo sa iyo upang kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil dito sa nagawa mo, O aming mahal na Panginoong Jesucristo, aming ipinahayag sa mundong ito na ikaw ay binuhay muli bilang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Na ikaw na ngayon na may hawak ng kapangyarihan at kaluwalhatian. Na ikaw na ngayon ang mandirigma at tagasupil ng kaaway. Kaya kami patuloy na mananalig at sasampalataya sa iyo, O aming mahal na Panginoong Jesucristo. Maraming salamat sa iyong kapangyarihan na ipinago mo kami at malaman ang katotohanan na ito. Maraming salamat, O Diyos, sapagkat ikaw ay nabuhay muli upang kami ay iyong bigyan ng pag-aaring ganap, mahal na Panginoon. At dahil dito sa biyayang ito, amin itong ipupuri, luluwalhatiin ka namin sa aming buhay at sasambahin ka namin sa aming buhay magpakailanman. Ito ang aming samdalangin sa mga pangalan ng iyong anak na Jesus.